mga suki at mga kasamahan kong mga tangkero. Tayo po ay magmerienda ng itlog. Matapos po ang ating paghuhugas ng mga tangke, paglalagay ng sticker, pagkamada, tayo rin po ay nag-deliver. So yan po ang routine ng mga tangkero. Lalong-lalo na po ito pong mga maliliit na katulad ni Katuring na mga retailer. Limitado ang resources, kaya pagka wala tayong rider, tayo po ang gumaganap ng lahat ng mga bagay na yan. Kaya sa mga aspirant, sa mga nagnanais po na maging tangkero, hindi po natin kayo dinidismaya. Sa halip, take the challenge, bakit hindi? Pero ang masasabi ko lang, huwag kayo masyadong umasa na ito ang magdadala ng pagyaman ninyo. No? Marami na pong nagsasara dahil sa mga requirements, mga compliances na nire-require po ng guidelines ay mabigat po talaga dahil hindi naman po tayo mga malalaking dealer. Tayo po ay mga malit lamang po mga retailer, kaya hirap po tayo sa totoo lang na mag-comply dun po sa mga government mandates or requirements. Wala pong pinag-iba ito sa mga retailing stores, mga sari-sari store. Ang pinag-iba lang po nito, yun nga, LPG sensitive, delikadong produkto. So may safety parameters and standards na dapat po nating i-observe. Pero in terms doon po sa balik, talagang kita nyo naman siguro yung paghuhugas ko ng labas na yung keret ni Katuring. Talagang nakakapanghina. Lalo't nang upahan ka, talagang swerte mo na lang kung nakapagbayad ka pa ng rider mo. Kaya labanan dito, paramihan na lang ng deliver. Suki, pagka pasampu-sampu, pawalo-walo ang deliver mo, talagang babagsak at babagsak ka. Kaya sabi nga ng mga ibang mga scholars, yung pong mga experience ng mga businessmen, sa mga panahon yan na mahinang benta, na nakararanas ka ng mga pagkalugi, nakararanas ka ng buhawi, sabi nga, diyan makikita yung galing mo at tatag mo, at pag napagtagumpayan mo yung ganyan, isang achievement mo yan. Pero kung mahina-hina ang iyong resistensya sa mga ganyang dulot ng pagkalugi, no, walang mga deliver, tapos 3, 4, 5 araw na sunod-sunod ka, halimbawa na walang kita, siyempre meron kang markup, meron kang daily operational expenses. Nagbabayad ka ng renta, nagbabayad ka ng telepono, utilities, no? Nagbabayad ka ng rider, mandatory yan, mga yan. Hindi naman pwedeng pag wala kang deliver, hindi mo babayaran yung rider. Hindi naman pag wala kang deliver, hindi ka magbabayad ng kuryente. Diba? So, just imagine na 5 araw na puro kabono. Kaya wala hong, lalo, siyempre katulad po ni Katuring, strictly talagang hindi po tayo nag-illegal. Lahat po ng mga binibenta natin ay mga branded. Dibdiban po ang marketing na ginagawa. Nakikita naman po ninyo si Katuring. Personal po natin ginagampanan ang marketing. Kasi pag hindi po tayo kikilos, hindi po tayo magmamarket, huwag po tayong umasa ng walk-in. Kung meron man po, bibihira lamang po yan. Baka akala ng iba, dito na ako. Ito na magiging ano po, tapos hindi ka rin naman pala marunong mag-drive na motor. Mahihain ka naman pala. Hindi ka marunong lumapit sa mga tao, hindi ka marunong makapag-usap, hindi ka marunong magsalita. Siyempre, isang factor yan para makapag-inganyo ka, makapag-dala ka ng mga customer mo. Hindi pwedeng puro pagandahan lang ng shop. Hindi ho pwede yan. Alam mo, ang mga tao, malaki ang factor yan yung price difference mo. Kaya, hindi mo masisisi na marami pong nagbabagsak ng presyo sa kagustuhan lang na kahit papaano umusad, magkaroon po ng galaw ang kanyang produkto sa loob ng tangkihan niya. Hindi mo masisisi na yung mga tangkero, naghahanap po yan ng mga murang brand suppliers. Brand suppliers na dahil mga branded na po ngayon.
Although meron pa rin, marami pa rin na mga nagkukulorom, nag-degenerate, isama na natin yan. Kabahagi ng ating hamon sa negosyo natin. Huwag mong hintayin na sila ay mawala. Hindi yun ang layunin mo. Ihayaan mo na ang gobyerno doon ngayon. Pag pinili mo ito na ito yung magiging hanap buhay mo, seryosohin mo. At huwag kang pabanji-banjing dahil masasayang lang yung ipinuhunanan mo. Kung akala mo basta bumili ka ng mga brand, dinisplay mo, ganun na lamang. Dito po yan. Maswerte ka kapag siyempre malaking factor talaga yan na ang pinagtayuan mo ay talagang matao. No? Siyempre, kabago-bago mo dito, mahirap namang pumunta ka agad dun sa pinagbabawal na lugar. Siyempre, ang aim mo is hindi mahirapan sa pagkuha ng permit. Siyempre, sa commercial area ka. Kaya masuswerte po yung lalo-lalo na dyan, somewhere in Manila, talagang sobrang dikit-dikit ang mga tao. Sa walk-in pa lang, panalo ka na. Like in the case of my brother. Shout out kay Alfonso E. Baltasar, yan, AEB, na talaga namang namumutik-tik ang kanyang benta. Exceptional yung mga bagay na ganyan sa pananaw ko. No? Dahil tayo naman talagang nagsimula naman sa zero, pero kahit pa paano ay naka-accumulate tayo ng certain bunch of customers. Hindi dahil walk-in. Could you just imagine? Hindi po walk-in yan, hindi po biro-biro yung ginagawa natin na pagsisikap na makapagdala ng mga customers. Ngayon, ang challenge sa iyo is paano ka maging consistent and progressive ang approach mo. Hindi yung relax ka na. Consistent yan. Ngayon, siyempre katulad yan, pagka pwedeng tumamlay ka, sabi nga ng mga napapanood po natin sa talagang better close your business kung hindi mo na kaya. Dahil mas lalo lang bibigat ang problema mo. Kinakaya mo na hindi mo na kaya, hindi lang yung katawan mo, kundi siyempre unang-una yung puhunan. Mahirap naman na utang ng utang, delikado yan. Kaya si Catherine hindi naman na perfecto. No? Tayo po ay although active po tayo sa vlogging, sa atin pong binabahagi po natin yung pong ating mga karanasan, yung pong ating activities, yung pong ating mga safety tips, but doesn't mean na maganda po ang takbo ng negosyo ni Catherine. No? So, ganun lang talaga. Ang importante, nag-try po tayo. So, it's just a challenge, isang hamon na in-embrace mo yung hamon. You tried your best. Pero, siyempre, tayo po ay tao. Hindi lamang ulit tayo tao. Hindi lamang ulit tayo tao. Pwedeng bumigay din ng ating katawang lupa. Kaya, congratulations sa mga nagtagumpay, sa mga nagnanais, pag-isipan niyo pong mabuti, walang pinag-ibayan sa ibang mga negosyo, o yung mga obserbasyon ko. Bagong-bagong tayong karinderya, bagong-bagong, alam mo, kadalasan, mamaya after few days, wala na po yan. So ganyan, napakahirap talaga mag-survive ngayon ng negosyo. Lalo't kung wala kang katuwang, tapos yung negosyong pinasok mo, wala ka naman talagang kundi inano mo lang, no? Hinahamon mo lang din yung sarili mo dahil feeling mo, kakayanin mo. Pero yung interest mo, wala talaga. So, harinawa po ay mapagtagumpayan natin at yung pong mga nagbabalak po dyan, huwag po kayong ma-disappoint. Kundi, tuloyan po ninyo yung mga plano ninyo. Pagplanuhan yung maigi. Yan lamang po ang sasabi ni Catherine at magandang hapon po.